Sa dalawang magkaibang lugar sa Negros, up close and personal mo raw makakasalamuha ang mga hayop. Wala pa akong pagkain, ha? Ang kabog o flying fox, nakatambay lang sa baba ng puno. Dito, may mga makikita tayong mga flying foxes. Habang ang mga unggoy, pinapakain pa ng sabay-sabay. Pero dahil sa interaksyon na ito, pwede raw malagay sa panganib ang buhay ng hayop at tao. Sa Santa Catalina sa Negros Oriental, unti-unti nang nagsilabasa ng isang grupo ng mga unggoy. Inaantay nila ang mga kaibigan nilang tao. Oras na kasi ng kanilang almusal. Nang makita nila ang isang balde ng saging, nagsilapitan na sila. Kanya-kanya na sila sa paghablot ng saging. May bonus rin na mangga. May ilan na ayaw mag-share ng pagkain. Pero may nakikihating kapatid naman sa mas maliit na unggoy. Sa kabilang parte, nakamasid ang isang grupo ng unggoy. Hindi sila nakikiagaw sa kabilang grupo. Sa santuaryong ito, respetado ng dalawang grupo ang boundary ng isa't isa. Hindi man mabigyan ng almusal, may paparating namang bisita na may dalang pasalubong sa kanila. Isang nanay ng unggoy ang matyagang nakatanaw. Hindi lang kasi isa, kundi dalawa ang kanyang supling. Kailangan niyang makapag-ipon ng lakas para mabuhat ng sabay ang kanyang dalawang anak. Kaya kailangan niyang agad na makakuha ng saging. Pero habang nag-aantay, mukhang nababagot na ang iba. May naglalaro, may kinukutuhan ng nanay ang kanyang anak, meron ding umiidlip. Parang pag nandito sila dalawang grupo, yun, dyan lang sa gitna. Pag pinakain mo yung isang grupo doon, yun, hindi lalapit doon. Pag ito naman pinakain mo, hindi rin yan lalapit, parang may utak talaga. Ilang saglit pa, dumating na ang kanilang bisita. Kanya-kanya na sila ng pagsampa sa mga turista. Pero syempre, ang pakay nila, pasalubong ng saging. Sa sanctuaryong ito, malaya ang interaksyon ng mga unggoy at tao. Pero hindi may iwasang makalmot o kaya masabunuta ng mga unggoy. Sa Santa Catalina, Negros Oriental, nakakahalubilo ng mga unggoy ang mga tao. Malayang naghahabulan at nagpapahinga ang mga matching sa tirahan nila ngayon. Pero bago pa man mahanap ang sanctuaryong ito, dati raw pinapatay ang mga unggoy sa tuwing napapadpad sa bukid. Peste at nagnanakaw daw kasi ito ng pananim. Para maiwasan ito, isang residente ang nagbigay ng kanyang lupa para may matirhan ang unggoy. Pagkasunduan po namin through an agreement na we would help the area. Kung di natin may sustain yung mga monkeys, mapoprotect
wala na tayong monkey sanctuary. Tapos nagbibigay din po tayo ng provisions ng food nila. Bukas din sila pagdating sa mga payo na makakatulong sa sanktuaryo at mga unggoy. Kailangan maging maingat sa mga close encounter sa wildlife. Dati na akong nag-test ng mga unggoy sa isang pasilidad sa Albay para masigurong wala silang sakit na tuberculosis bago i-rehabilitate. Taliwas sa paniniwalang marami pa sila, ang totoo, nanganganib na rin silang maubos. Sa pinakahuling pag-aaral ng mga eksperto sa mga unggoy, mula vulnerable na status, endangered na ngayon ang mga Philippine long-tailed macaque o unggoy. According sa latest IUCN assessment, ang long-tailed macaque ay considered as endangered at ang reason nito ay ang threats sa kanila. Sa Philippines, ang nakikita kong major threat sa kanila ay ang habitat destruction, ang pet trade at ang hunting. Kaya malaki ang tulong ng mga sanctuaryong nagiging ecotourism sites sa pagprotekta ng mga hayop. Ganito mismo ang naging silbi ng Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary para sa mga kabog o flying foxes sa Negros Occidental. Nakabitin sa matataas na puno ang naglalakihang kabog o large flying foxes. Dito, mahigpit na binabantayan ang paglapit at paghawak sa mga wildlife. Madalas kasi na may nalalaglag na kabog sa lugar na ito. Isa si Beboy sa madalas makakita ng nahuhulog na kabog sa lugar. Yung iba kasi parang pagpakiramdam niya na weak niya, halimbawa yung nanay, pag weak siya, sinasacrifice yung anak niya, hinuhulog niya. Meron din na yung iba na uhulog dahil dun sa mga uwak, doon inatake sila ng uwak, yun accidentally na nahulog. Ngayong araw, hindi ko inaasahan na may maabutan akong kabog na nahulog mula sa puno. Bigla na lang bumagsak dito, sir. Sa semento. Sa itaas kasi nito, may mga makikita tayong mga flying foxes. Malamang nalaglag yan. Kung sakaling malaglag sila, they can fly. No? But if they're too weak, may sakit siguro that they are unable to flap their wings. Kaya medyo mahina nga siya. No? Mga paniki na ito at lumapit tayo, it will attempt to fly. Since it's not doing it, talagang mahina siya. Something's wrong with the leg. Kasi usually, upside down ito eh. Bakit hindi siya makasabit sa pailalim? May problema ba? Tignan natin kay gagalaw niya. Okay naman yung wings. Gagalaw niya. Tinatry kong ipalpit yung mga leg niya. Naghahanap ako ng dahilan kung bakit hindi siya makalipad. Hindi rin siya agresibo at hinahayaan lang akong suriin siya. By the way, kung may makita kayong mga bats na kaganyan, nakadapo sa puno na ito, huwag nyo lang, hayaan nyo lang. Siguro nagpapahinga or naghahanap ng pagkain. And do not attempt to catch them kasi some bats, they carry with them diseases. Akala ko, kaya nalaglag dahil mahina. Pero nung tinignan natin, in-examine natin ganyan, hindi naman. So tinabi lang dito sa isang puno for it to collect its bearings and then let's see later kung makakalipat siya ulit. Kahit umulan, hindi pa rin siya umaalis sa kanyang pwesto. Ginangat-ngat niya ang kanyang halaman at sinisip-sip ang tubig dito mula sa ulan. Dahil hindi makalipad, inilipat na muna siya ni B-Boy sa lugar na malayo sa mata ng mga tao. Para hindi na siya maabot ng kanyang prey, pwedeng matake sa kanya o pwedeng kumain sa kanya. Malaki ang papel ng mga ecotourism sites sa pag-conserve ng natural na habitat ng mga wildlife. Merong support at merong space no sa mga wildlife doon sa ecotourism sites. Meron ding opportunity ang ecotourism managers na magkaroon ng educational campaigns for conservation ng long-tailed macaques and other wildlife. However, no, kung hindi maganda o hindi sustainable ang mga practices na sa ecotourism area, sa pwede itong magsanhi ng problem. Pero may bili ng mga eksperto pagdating sa mga lugar na ito.
Meron ding mga practices such as paghahawa. Hindi lang to problema o hindi lang to risky for the long-tailed macaque, kundi risky din sa tao kung saan pwede magkaroon ng pagkagat ng long-tailed macaque or pag-scratch sa tao. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.